Noong December 21, 2020, isang 21 years old na guro na nagngangalang Jessica Gonzalez ang umalis sa kanilang tahanan bandang alas 5 ng hapon. Sinabi niya sa kanyang pamilya na magkikipagkita siya sa isang kaibigang nagngangalang Renata. Lumipas sa mga oras nang walang anumang balita mula sa kanya, dahilan para mag-alala ang kanyang pamilya. Sinubukan nila siyang tawagan ngunit hindi niya sinasagot. Ito ang nagtulak sa kanila na iulat ang kanyang pagkawala. Nasaan na nga ba si Jessica at ano ang nangyari sa kanya? Ipinanganak noong 1999 sa Morelia, Mexico, maagang natuklasan ni Jessica na mayroon siyang kakaibang regalo, ang kakayahang pagmasdan ng kanyang paligid at itaguyod ang mga kapuspalad. Malinaw na siya ay pinalaki sa isang mahigpit na pamilya na nagtanim ng matitinding pagpapahalaga. Bilang ang mga ganitong kaugalian ay madalas na nagsisimula sa bahay. Ang kanyang mga magulang ay isang mapagkumbaba at masipag na mag-asawa na ginawa ang lahat para sa kanilang mga anak, ang pagbibigay sa kanila ng pagmamahal at edukasyon. Mula sa murang edad natutunan ni Jessica na ang mga tagumpay ay nangangailangan ng pagsisikap at ginabayan siya ng paniniwalang ito hanggang sa maabot niya ang isa sa kanyang makabuluhang layunin. Nagtapos bilang guro sa elementarya. Sa gitna ng pandemya ng COVID-19, virtual na nagturo si Jessica sa kanyang mga klase sa isang grupo ng mga mag-aaral na nakatalaga sa kanya sa kalapit na estado ng Guanajuato, Central Mexico. Ginawa ni Jessica ang kanyang unang koneksyon sa kanyang mga mag-aaral. Kinausap niya sila ng positibo. Tinitiyak sa mga ito na sa kabila ng mga hamon ng pandemya, marami pa rin silang matututunan. Inilarawan si Jessica ng mga nakakakilala sa kanya na ang kanyang bukasyon bilang isang guro ay isa lamang sa kanyang mga hilig. Nilalayon din ng batang guro na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga prinsipyo at pagpapahalaga sa mga batang kanyang tinuturuan. Sa kabilang dako, si Chico Oric ay pinanganak sa isang mayamang pamilya na may impluwensyang pampolitika noong January 2, 2002 sa Morelia. Matapos makumpleto ang kanyang elementary at high school, pumasok siya sa kolehiyo sa Monterrey Institute of Technology sa Morelia campus. Binalansi ni Diego ang kanyang mga oras sa pagitan ng pag-aaral, pagkikipag-party at paglalaro ng American football. Hiwalay na ang mga magulang ni Diego at muling nagpakasal ang kanyang ina sa isang negosyante na nagbigay kay Diego ng maginhawang buhay nang walang anumang pinansyal na alalahanin. Bagamat nakakaranas din ng tipikal na salungatan ng pamilya. Nag-cross ang landas ni Diego at Jessica noong 2018 sa isang festival. 16 years old pa lamang nun si Diego habang 19 years old naman si Jessica. Ni hindi inakala na ang unang pagkikitang ito ay hahantong sa isang trahedyang ikinagulat ng Morelia at ng buong Mexico. Ayon sa ilang mga kaibigan ni Jessica, nahulog kaagad ang dalaga kay Diego. Nagkita ang dalawa ng ilang beses sa loob ng 6 na buwan, ngunit palaging palihim. Noong una walang alam ang pamilya tungkol sa kanilang relasyon. Gusto ni Jessica ng matatag at formal na relasyon kay Diego, ngunit alam niya na ito'y mahirap dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa lipunan. Minsan na niyang ipinagtapat sa kapatid na medyo mayabang si Diego dahil sa katayuan nito sa lipunan. Sinabi naman ng mga kaibigan ni Diego na hindi siya isang fairytale prince sa kanyang mga nakakarelasyon. Madalas siyang makipag-usap ng walang galang sa mga babae, gamit ang mga pinakamasamang pang-iinsulto. Ayon sa ilang salaysay, napaka-possessive ni Diego, controlling at bayolente. Ilang beses pa lang nagkita sina Jessica at Diego. Habang umaasa ang dalaga para sa isang seryosong relasyon, interesado lang si Diego para sa pansariling kasiyahan. Ang mga kaibigan ni Jessica na alam ang sitwasyon ay paulit-ulit siyang pinayuhan na layuan si Diego. Binalaan siyang walang interes si Diego para sa mga seryosong relasyon, pero hindi siya nakinig. September 21, 2020, nagsimula ang araw tulad ng dati. Nang umagang yon, magkasamang nag-almusal sina Jessica at ang kanyang ina. Tinanong ni Jessica ang kanyang ina tungkol sa trabaho. Nagtatanong sa kanyang ina tungkol sa kung anong mga bagay-bagay. Masayang nagkukwentuhan bago pumunta sa kanilang mga trabaho. Bandang 3:20 ng hapon, nagpadala ng mensahe si Jessica sa kanyang ina na bibisita sa bahay ng kaibigan niyang si Renata para magkape at nangakong uuwi pagka alas 8 ng gabi.
Bandang alas 5 ng hapon, naghanda si Jessica para lumapas. Nasa bahay din ang kanyang mga kapatid. Narinig ng isa sa kanila ang pagbibiro niya sa isa pa. Bilang nakakatandang kapatid, tinanong nito si Jessica kung saan ito pupunta. Sagot naman ni Jessica, lalabas lang daw umano siya at pinaalala sa nakatatandang kapatid na lalaki na hindi nga umano siya nagtatanong kung saan din ito pumupunta. Ang maikling pag-uusap na ito ang nagpahintulot sa kanyang nakatatandang kapatid para mapansin ang kanyang outfit. Sa wakas ay nagpaalam si Jessica at umalis ng kanilang tahanan para makipagkita sa kaibigan niyang si Renata. Makalipas ang alas 8 ng gabi ay nakauwi na ang buong pamilyang Gonzales, maliban na lang kay Jessica. Gabi na ngunit inaasahan nilang uuwi din ito anumang oras. Isa sa kanyang mga kapatid ang unang nag-alala at inalerto ang kanilang ina na siniguro naman itong uuwi din si Jessica. Lumipas ang isang oras, hindi pa rin bumabalik si Jessica. Pinilit na niya ang kanyang ina na kinukumbinsing tawagan na ito. Pero naka-off ang mobile phone ng dalaga at napunta sa voicemail ang tawag. Muling sinabi ni Veronica sa kanyang anak na huwag mag-alala. Iminumungkahing baka lowbat ang mobile phone ni Jessica, kaya hindi ito matawagan pero siguradong papauwi na rin ito. Nang tumuntong ang oras ng alas 10 at alas 11 ng gabi, tumataas na ang pagkabahala ng pamilya. Tinawagan nila ang ibang mga kaibigan nito, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakita kay Jessica. Tumawag na rin sila sa iba pang mga kamag-anak. Nagbabaka sakaling na andon ang dalagang guro, pero wala rin silang impormasyon sa kinaroroonan ni Jessica. Agad na naging sentro ng pagkabalisa at aktibidad ang tahanan ng mga Gonzales. Naghati ang pamilya at mga kaibigan para hanapin si Jessica sa mga bahay ng mga kaibigan at mga lokal na ospital. Ang isa sa kanyang mga kapatid na lalaki ay nanatili sa bahay para sakaling bumalik si Jessica, habang ang kanyang mga magulang ay pumunta sa pulisya upang iulat ang kanyang pagkawala. Pagdating nila sa istasyon, agad silang kumatok sa pinto. Sinaway sila ng isang pulis dahil sa ingay, ngunit nang maunawaan ang kanilang sitwasyon, nagsimula itong magsulat ng mga detalye. Maaga noong Martes, September 22, opisyal na iniulat na nawawala si Jessica Gonzales sa tanggapan ng dalubhasang taga-usig para sa pagsisiyasat at pag-uusig ng mga krimen ng saplitang pagkawala at pagkawala ng mga indibidwal. Ang institusyong ito ang nangako sa investigasyon. Ina-activate ang lahat ng mga protokol para sa mga ganitong kaso. Nang sa wakas ay mapuntahan ng pamilya ni Jessica si Renata, ang kaibigang dapat na bibisitahin ni Jessica para magkape, humingi ito ng tawad sa kanila at ipinaliwanag na ilang araw na niyang hindi nakakausap si Jessica. Nagawa namang ma-access ng isa sa mga kapatid ni Jessica ang kanyang computer at natagpuan ang contact information ng isang binatang nakangalang Jose Luis na nagtatrabaho bilang isang Uber driver. Ipinaalam niya ito sa kanyang ina at ang mga otoridad ay nagsimulang hanapin ang driver. Habang lumilipas ang oras, tumataas ang desperasyon ng pamilya. Walang may anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Jessica mula umalis siya ng bahay alas 5 ng hapon noong nakaraang araw. Ilang miyembro ng pamilya ay nanatili sa opisina ng taga-usig upang igiit para sa aksyon, habang ang iba ay naghanap sa lungsod. Nagsimulang kumalat sa social media ang larawan ni Jessica. Tumitindi ang desperasyon ng pamilya sa bawat minutong lumilipas. Noong umaga ng Martes, September 22, ipinatawag ng tanggapan ng piskal ang mga kaibigan ni Jessica para tanungin. Tumistigo din si Jose Luis, ang driver ng Uber. Pagpapatunay na siya ay nagbabiyahe ng iba't ibang pasahero noong panahong nawawala si Jessica. Kinumpirma nitong hindi siya sangkot sa pagkawala nito. Ang kaso ay umikot nang ang isang pinsan ni Jessica ay nagsabi sa pamilya na hindi talaga nakipagkita si Jessica sa isang kaibigan para magkape, kundi nagplano siyang makipagkita kay Diego. Mula sa sandaling yon, lumipat ang focus ng pamilya sa paghahanap kay Diego para magtanong sa kanya tungkol sa kung saan si Jessica. Sa kabila ng kanilang pagkabalisa, pinanghawakan nila ang pag-aasa matagpuan ng ligtas ang dalagang guro. Sina Jessica at Diego ay nagkasundong magkita noong Lunes, September 21, 2020 bandang alas 5 ng hapon. Iniulat ng mga saksi na nakita nilang dumating si Diego sa tagpuan sakay ng sasakyan nito.
At sumakay naman dito si Jessica saka sila nagmaneho paalis. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Jessica. Mabilis na kumalat sa social media ang imahe ni Jessica. Ang kanyang detalyadong hitsura, ang damit niyang suot na isang brown na sweater, itim na pantalon at black boots. Pati na rin ang kanyang mga tattoo, kulay ng buhok, taas at iba pang mga pagkakakilanlan. Martes, September 22, isang Amber Alert ang inilabas. Pagsisimula ng agarang mga protokol sa paghahanap para sa mga nawawalang bata, kabataan at kababaihan sa anumang edad. Sa kabila ng pagpapatawag para sa pagtatanong, hindi nagpakita si Diego sa tanggapan ng piskalya na nagtaas ng agarang hinala. Na-trace ng mga otoridad ang phone record si Jessica noong Lunes ng hapon, September 21, sa isang lugar na kilala bilang Jesus del Monte, lugar na pagmamay-ari ng ama ni Diego. Pumunta ang pamilya ni Jessica sa property, ngunit wala sila ni Diego doon. Natapos ang September 22 nang walang anumang bagong development, ganun din sa mga sumunod na araw, Wednesday 23 at Thursday 24. Dalawang mahalaga pero mapangwasak na pagtuklas ang nagpabago sa takbo ng investigasyon sa pagkawala ni Jessica. Ang una ay isang video na nagpapakita sa nobya ni Diego. Dinala ang sasakyan ni Diego sa isang car wash at nag-request ng masusing paglilinis, partikular na sa trunk ng sasakyan. Nang maglaon sa parehong kamera na i-record si Diego na sinisiyasat ang resulta ng paglilinis lalo na sa trunk ng sasakyan. Sinabi naman sa kanya ng staff ng car wash na hindi pa handa ang sasakyan. Kaya umalis si Diego at nangakong babalikan na lang ito, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ay dumating ang mga pulis at nagsimulang maghanap ng ebidensya sa loob ng kotse. Sa kabila ng deep cleaning, natagpuan ng mga otoridad ang mga bakas ng dugo na kinumpirman ng pagsusuri na pagmamay-ari ni Jessica. Dahil sa ebidensyang ito, natakot ang pamilya ng guro. September 24, habang naghahanap sa iba't ibang lugar ng Morelia, nakatanggap ang pamilya ng panibagong dagok. Natagpuan ang underwear at pantalon ni Jessica. Praktikal na nagpapatunay na may nangyari talagang kakilakilabot sa kanya. Ang sumunod na araw, September 25, ang pinakamasakit para sa mga mahal sa buhay ni Jessica. Di nagtagal pagkatapos ng 1 p.m., nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga otoridad malapit sa huling alam na lokasyon ng cellphone ni Jessica. Bandang 3:25 ng hapon, ang walang buhay na katawan ni Jessica Gonzalez ay natagpuan sa isang kakahuyan sa timog ng Morelia. Ang lugar ay kalahating milya lamang mula sa bahay ni Diego. Agad na naging pangunahing pinaghihinalaan si Diego sa pagtapos sa buhay ni Jessica. Nang pumutok ang kalunos-lunos na balita, nalungkot ang pamilya at mga kaibigan ng dalagang guro dahil alam nilang hindi na siya babalik pa. Ang mabangis na detalye ng kanyang pagkamatay ay nagpalala lamang sa sitwasyon. Ang katawan ni Jessica ay nagpakita ng matinding senyales ng pisikal at sexual na karahasan. Siya ay binugbog, hindi bababa 31 beses. Ang isang malakas na hampas sa kanyang ulo ang malamang na naging sanhi ng pagkalagot ng kanyang hininga. Sa konklusyon ng mga investigador, tinapos ang buhay ni Jessica noong Lunes ng hapon, September 21, 2020, ilang oras lang matapos siyang mawala. Nakumbinsi naman ng kapatid ni Jessica ang kanyang mga magulang na hayaan siyang pumunta sa Forensic Medical Service para i-identify ang katawan ni Jessica. Ito ay para masagip sila sa labis na sakit sa pagkilala sa katawan. Napakahirap para sa kanya na makita si Jessica sa ganoong kalagayan. Salamat sa matinding pagsusumikap ng forensic examiners, natipon nila ang lahat ng mga ebidensyang kailangan para matukoy ang dahilan ng pagkalagot ng hininga ni Jessica. Lumabas sa resulta ng pagsusuri sa katawan na ang sanhi ng pagkalagot ng hininga nito ay mula sa isang subarachnoid hemorrhage, sanhi ng isang traumatic brain injury. Hapon ng Biyernes, September 25, isang malaking grupo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kilosang feminist ang nagtipon sa historical center ng Michoacan's capital. Nagrally sila sa mga kalye ng Morelia para hilingin sa mga otoridad na linawin ang nangyari kay Jessica. Ang nagsimula bilang pakiusap na paigtingin ang paghahanap kay Jessica ay naging isang protesta. Hinihingi ang paghuli at pinakamataas na parusa sa kanyang salarin.
Nang lumabas sa mga detalye ng pagtapos sa dalagang guro, tumindi ang mga protesta. Sa pagkumpirmang ang pagkawala ni Jessica ay itinuring na bilang isang homicide, ang pamilya Gonzales ay naglunsad ng walang humpay na kampanya upang matiyak na ang salarin ay mahaharap sa hustisya. Napagpasyahan nilang mahigpit na subaybayan ang mga pagsisikap ng mga taga-usig at ilapot ang presyon sa lahat ng magagamit na paraan. Linggo, September 27, 2020, inihatid sa kanyang huling hantungan si Jessica na puno ng matinding kalungkutan ng paligid sa mga taong nagdadalamhati para sa kanyang brutal at hindi napapanahong pagkawala. Kinabukasan, Lunes, September 28, nag-alok ang mga otoridad ng pabuya na humigit kumulang $50,000 o humigit kumulang 2.8 milyon pesos sa kasalukuyan para sa anumang impormasyon sa pagkakahuli sa 18 years old na si Diego Auric, ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagkawala at pagtapos kay Jessica. Isang judicial statement ang nagdetalye ng pagpapalabas ng alerto para pigilan si Diego na umalis ng bansa. Nagpadala din sila ng red notice sa General Secretariat sa Interpol upang hulihin si Diego sa alinman sa 194 na bansang kasapi kung siya ay magtangkang tumakas. Isinasaalang-alang ng mga otoridad ang posibilidad na si Diego ay maaaring umalis na ng bansa para matakasan ng hustisya na naging dahilan para ituring siyang isa sa mga most wanted na individual sa Mexico. Sinabi ng pulisya na ang pangunahing linya ng pagsisiyasat ay nakatuon sa romantikong relasyon ni Jessica at Diego, ngunit hindi ibinukod ang iba pang mga potensyal na motibo. Ang gobernador ng estado ay nagpahayag ng kanyang pagkikiramay sa social media na nagdulot ng galit sa ina ni Diego na nag-akusa sa mga aksyon laban sa kanyang anak na may motibo sa politika. Miyerkules, September 30, 2020, 9 na araw pagkatapos mawala ni Jessica, nahanap at inaresto ng mga otoridad si Diego. Sa isang press conference, ang Attorney General ay nag-anunsyo na ang masinsinang pagsisikap sa paghahanap ay matagumpay na natukoy ang lokasyon ni Diego. Sinugod ng mga pulis ang lugar upang isagawa ang warrant of arrest na inisyo ng isang control judge. Ang hukom ay nag-utos ng preventive detention at nagtakda ng 4 na buwang panahon para sa investigasyon. Nilinaw ng taga-usig na ang gantimpala para sa impormasyon na humantong sa pagkakahuli kay Diego ay hindi babayaran, bilang ang pagkaka-aresto naman sa binata ay resulta ng pagsusumikap ng mga pulis. Ang pag-aresto kay Diego ay nag-alap sa social media kung saan libo-libong users ang nagpahayag ng pag-aproba sa mga pagsisikap ng mga otoridad. Kasabay ng mga nagprotestang grupo na nananawagan para sa pag-alis ng mga larawan ni Diego upang pigilan itong maghain ng legal na apela para sa pinsala sa kanyang presumption of innocence dahil sa kanyang malawakang sirkulasyon ng mga larawan. Ang tumaas na mga mobilisasyon at mga sensitibong nakapaligid sa krimeng ito na binansagan ng Mexican press bilang isang femicide ay maaaring maiugnay sa pagdami ng mga ganitong kaso sa panahon ng pandemya. Ang Executive Secretary ng National Public Security System ay nagulat na 2,214 kababaihan ang napatay sa unang 7 buwan ng 2020 lamang. Kasama sa mga bilang na ito, ang 1,674 na kaso ng international homicides at 566 femicides gaya ng naitala sa mga ulat tungkol sa mga karahasan laban sa mga kababaihan. Nakalulungkot na ang pamilyang Gonzales ay naging bahagi ng malagim na estatistikong ito. Kilala sa kanilang matibay na samahan ng pamilya, ang pagkawala ni Jessica ay nagpatibay lamang sa kanilang pagkakaisa. Ang kanilang kalungkutan ay nagdulot ng walang humpay na paghahangad ng katarungan. Inalog ang pundasyon ng kapangyarihan. Nangako silang hindi titikil hanggang sa ang responsable sa brutal na pagtapos kay Jessica ay mahaharap sa nararapat na parusa. Ang pagdinig ay nahaharap sa maraming pagkaantala, kasama ang kupunan ng depensa ni Diego na ginamit ang bawat taktika upang madelay ang proseso. Habang ang pamilya ni Jessica ay walang pagod na lumaban laban sa nagbabantang-banta ng impunity, ang legal na depensa ni Diego na may 100 ng abogado ay nagsampa ng maraming apela. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang katarungan. June 2022, halos 2 taon pagkatapos ng malupit na pagtapos kay Jessica, nagsimula ang paglilitis.
Sa kabila ng malawak na mga legal na maniobra at mga irregularidad na iniulat sa panahon ng paglilitis na nagpapakita ng maling paggamit ng kapangyarihan, lumitaw ang katotohanan. Nalaman na si Diego ay binigyan ng mobile phone habang nakakulong, kaya't nagagawa niya ang patuloy na komunikasyon sa kanyang pamilya. Bukod pa rito, tinatakot umano ng ama ni Diego ang pamilya ni Jessica, parehong sa loob at labas ng kulungan. Ang pagtatangka ng depensa na i-downgrade ang mga kaso sa homicide ay tinanggihan bilang matibay na naitatag ang ebidensya bilang mga motibong nakabatay sa kasarian. Naipon ng mga investigador ang higit sa 120 piraso ng ebidensya laban kay Diego. Sa panahon ng paglilitis, ang mga nakakagambalang detalye ng mga huling sandali ni Jessica ay inihayag. Nakunan si Diego ng surveillance camera ng mga kapitbahay nito na umalis siya bandang alas 5 ng hapon noong Lunes, September 21, 2020 para makipagkita kay Jessica. Isa pang kamera na nai-record ang kanyang pagbalik kasama si Jessica sa kanyang sasakyan. Sa buong legal na paglilitis, maraming saksi ang nagpatotoo habang sinusubukan ng depensa na sirain ang kanilang mga pahayag at i-highlight ang mga dapat na pagkakamali sa ebidensya na ipinakita ng prosecutor ng estado. Sinubukan din nilang lituhin ang mga magulang ni Jessica sa kanilang mga testimonya. Sa isang huling desperadong hakbang, inakusahan ni Diego ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na responsable sa pagtapos kay Jessica. Gayunpaman, ang kaibigang ito kasama ang isa pa ang nagbigay ng mahalagang ebidensya laban kay Diego. Dinala ni Diego si Jessica sa isang gusali kung saan niya to brutal na pinagsamantalahan bago marahas na minakasan ang buhay nito. Dahil sa lakas ni Diego, walang kalaban-laban si Jessica laban sa kanyang malupit na pag-atake. Gumamit si Diego ng isang kumot na karaniwan niyang ginagamit upang protektahan ang likurang upuan ng kanyang sasakyan mula sa kanyang aso upang balutin ang katawan ni Jessica bago ito ilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagmaneho si Diego para makipagkita sa dalawa niyang kaibigan. Inamin ng isa sa kanila ang pagtulong kay Diego sa katawan. Nang tanungin niya kung sino ang taong yun, sumagot si Diego na walang paraan para makilala niya ito. Ang kaibigang ito ay nakipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasang makasuhan ng pagkikipagsabuatan. Sinabi niyang hindi sila makakilala ni Jessica at nalaman lang ang tungkol sa insidente sa pamamagitan ng social media. Matapos itapon ang katawan sa isang kakahuyan, pumunta sila para kumain ng taco. Hindi nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi o takot si Diego. Habang siya ay gulat, nakaramdam ng lamig at nasusuka. Binalikan niya ang eksena sa kanyang isip nang hihinayang na hindi siya tumanggi na tumulong at sa huli ay natakot siya sa mga banta ni Diego. Ang ganang kumain ni Diego ng taco pagkatapos na itapon ang katawan ni Jessica ay nagpagalit ng husto sa publiko. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Diego at ng kanyang defense team, hindi nila maipaliwanag ng lohikal ang kanyang mga aksyon. Pagkaraan ng 2 taon at 4 na buwan mula ng brutal na pagtapos kay Jessica, noong Huwebes, January 26, 2023, si Diego Auric ay napatunayang nagkasala. Kinabukasan, hinatulan siya ng hukom ng 50 years sa pagkakakulong, ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas ng Mexico para sa mga naturang krimen. Inutusan din si Diego na magbayad ng mahigit $60,000 na danyos sa pamilya ni Jessica. Sinabi ng ina ni Jessica na malinaw na ipinakita ng paglilitis ang kalupitan ni Diego sa kanyang anak, ngunit sa wakas ay nakatagpo sila ng kapayapaan. Bago siya mawala noong September 21, 2020 sa Morelia, ibinahagi ni Jessica ang kanyang pangarap na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga pagpapahalaga sa kanyang mga batang mag-aaral. Sa kabila ng kalunos-lunos na pagtatapos, ang kanyang kwento ay nagpatuloy upang magbigay ng inspirasyon sa pagbabago sa Mexico. Binibigyang diin ang matinding kawalang katarungang kinakaharap ng mga kababaihan na naging biktima ng mararahas na krimen. Naaalala si Jessica bilang isang dalagang palaging nakangiti kahit na nagtuturo sa kanyang mga mag-aaral ng malayuan sa panahon ng pandemya. Tinitiyak sa kanila na marami silang matututunan sa kabila ng mga hamon. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Ito lang po para sa araw na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi nyo pa po nagagawa. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso. At sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.